Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating pulis na nag-viral sa pagkasa ng baril, sinampahan na ng kaso. Anomalya sa pahayag ng pulisya ukol sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, siniyasat sa Senado. Senador Raffy Tulfo hiniling na magkaroon ng mas organisadong benepisyo para sa mga media workers. CSC pinangunahan ang pag-amyenda sa bagong Implementing Rules and Regulations sa Philippine Tropical Fabrics Law. PSA inilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Gilas Pilipinas muling lalaro para sa classification match ng FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ang driver na nag-viral sa isang video dahil sa pagkasan nito ng baril sa siklista na napag-alamang dating pulis ay sinampahan na ng kasong alarm at scandal. Alamin natin ang buong balita mula kay Daniza Lopez. Iniulat ng Quezon City Police District o QCPD ang pagsusumite ng reklamong alarm and scandal laban kay Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nag-viral dahil sa pagkakasa ng baril nang kumprontahin ang isang siklista. Ayon kay QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torre III, itinuring na pampublikong krimen ang kaso at mapapalakas pa ito sa pamamagitan ng mga karagdagang ebidensya o patotoo na mga saksi, kaya't hinikayat niya ang publiko kung sakaling may nilalaman sa insidente para mas mapalakas pa ang kaso laban kay Gonzales. Napag-alam din na nasibak si Gonzales sa kanyang posisyon dahil sa grave threats noong Hunyo 2018 kung saan wala na rin siyang lisensya para magbitbit ng baril sa labas ng kanyang tahanan. Ibinunyag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na may 4 na rehistradong baril si Gonzales kung saan 3 sa mga ito ay nasa otoridad na ng Camp Crame at ang natitirang isa ay hawak ng QCPD. Ipinaliwanag naman ni Torre na kaya't alarm at skandal lamang ang isinampa dahil wala pa umanong video noong insidente na naganap sa 8 ng Agosto. Ukol naman sa mga akusasyon na binigyan umano ng QCPD ng special treatment ang dating pulis, nilinaw ni Torre na ang kanyang mga tauhan ay tinalakay ang sitwasyon sa propesyonal na paraan. Giit ni Torres, ang dating pulis ay may mas mababang ranggo kaysa sa kanya at walang kakayahan impluwensyahan ang kanyang mga desisyon. Dagdag pa ni Torre na hindi niya ilalagay sa alanganin ang kanyang posisyon at reputasyon para sa isang tao na hindi niya kilala. Base naman sa pahayag ni Acorda, nararapat lamang ang desisyon na maghain ng kaso laban kay Gonzales dahil responsibilidad ng pulisya ang masusing pag-iimbestiga at ang pagsampa ng kaso kung kinakailangan. Sa ilalim ng Republic Act 11926 o an act penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms, ang parusa para sa alarm at skandal ay may multa na hindi lalampas sa 40,000 pesos at 6 na taong pagkakakulong. Matatandaan ding naglabas ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos na hindi tinotolerate ng ahensya ang ganitong klase ng karahasan, kaya't kasong kriminal lamang ang nararapat na ipataw upang mapanatili ang mapayapa at maayos na komunidad. Giit pa niya, sakaling hindi naisin magsampa ng kaso ang biktima, maaari pa rin isampa ang kasong kriminal laban dito kung mayroong mga saksi tulad ng taong nag-record ng viral video o iba pang mga nakakita sa pangyayari. Samantala, hinikayat naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang biktimang siklista na makipag-coordinate dahil bibigyan umano nito ng legal assistance ang biktima para proteksyonan siya at ang kanyang pamilya. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang insidente sa pagpatay sa binatang si Jemboy Baltasar, inusig sa Senado ni Senador Raffy Tulfo, Risa Hontiveros at Bato de la Rosa ang mga pulis na sangkot sa pangyayaring ito. Tunghayan ng balitang hatid ni Jade Buhoy.
Noong ikadalawang araw ng Agosto bandang 2:00 ng hapon, ang 17 anyos na binatang si Jemboy Baltasar ay nabaril ng pulis at natagpuang nakalubog na sa ilog ng Navotas ng halos 3 oras. Upang matunton ang dapat managot sa insidenteng ito, inusig sa Senado ang 6 na pulis sa Navotas kaugnay rito. Pinabulaanan din ng mga pulis na si Baltasar ang kanilang target, bagkos isang nagngangalang Reynaldo Bolivar ang kanilang hinahanap sa nasabing operasyon. Dahil dito, kwinestyon ni Senador Raffy Tulfo na naobserbahan nila ang hindi pagkakatugma ng mga naunang pahayag ng mga pulis sa naunang pagdinig. Base naman sa investigasyon, ang mga pulis na akusado sa pagbaril kay Jemboy ay sina Antonio Bugayong, Roberto Balais, Maliban, Nico Esquelon, Edmark Jake Blanco at Benedict Mangada. Pinahayag naman ni Senadora Risa Hontiveros ang malaking pagkakaiba ng target na si Bolivar kay Baltasar kung kaya't kwinestyon muli ang pagsasagawa ng mga pulis sa kanilang operasyon. Umapila din si Senador Bato de la Rosa na protektahan ang naiwang pamilya ni Jemboy upang makaiwas sa iba pang uri ng krimen. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang nakabaril kay Jemboy Baltasar, ngunit umaasa ang Senado na mabigyang hustisya ang pagkawala nito sa darating pang pagdinig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bigong madaanan ang hindi bababa sa 2 kalsada sa Luzon, bunsod ng pagbaha at pagguho ng daanan na dulot ng bagyong Goring. Tiniyak naman ng DPWH na nagpadala na umano ito ng mga otoridad upang tugunan ang problema. Samantala, aabot sa higit 600 mga security officers na mga opisyales ng gobyerno at pribadong individual ang na-recall sa ilalim ng pagpapatupad ng mga panukalang pansiguridad para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay ayon sa Philippine National Police o PNP at alinsunod sa resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC na nagsasaad ng rules and regulations patungkol sa serbisyo ng mga security personnel o bodyguard sa panahon ng eleksyon. Ito ay tinitignang hakbang upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na impluwensya, mga salungatan ng interes o mga pananaw ng hindi nararapat sa panahon ng proseso ng elektoral. Alinsunod ang lahat ng ito ngayong nag-umpisa na ang election period kung saan ipinagbabawal ang umano'y pagtalaga ng police at security personnel sa sinumang kandidato. Para mas paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral gayong balik eskwela na ngayong taon, itinaguyod ng MMDA, LTFRB, PNP at mga lokal na pamahalaan ang one-stop shop help desk. Itinayo ang help desk sa mga paaralan sa Metro Manila kung saan nag-deploy din ang MMDA ng traffic enforcers para maging maayos ang daloy ng trapiko. Inaasahan ng Department of Education o DepEd ang pagdami ng bilang ng enrollment sa basic education sa mga susunod na linggo. Ipinaliwanag ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na habang sinuspinde ng ilang paaralan ng klase dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha, inaasahan ng ahensya na mas maraming mag-aaral ang pipiliin na mag-enroll sa unang araw o unang linggo ng klase. Ayon sa Learner Information System ng DepEd, umabot na sa mahigit 22 milyon ang enrollment sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang state at local universities and colleges. Sa ating ulat panahon, namataan ang sentro ng mata ng Super Typhoon Goring sa baybayin ng Sabtang, Batanes na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras habang patuloy na nakaapekto ang habagat sa Sentral at Timog Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Signal No. 3 sa Batanes at Hilaga at kanlurang bahagi ng Babuyan Islands.
Nakataas naman ang Tropical Cyclone Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan. Habang nasa ilalim ng Signal number 1 naman, ang hilaga at gitnang bahagi ng Cagayan, Apayao, hilagang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Susunod sa News Force. PBBM inaprubahan ang 3 taong Food Logistics Action Agenda ng DTI. Busto ni Marcelo H. Del Pilar pinasinayaan sa Pambansang Araw ng Kalayaan sa pamamahayag. Senator Raffy Tulfo hiniling na magkaroon ng mas organisadong benepisyo para sa mga media workers. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.